So yan ho yung atin, wag tayong pumayag na yung Noel. Hindi rin mabuti ito sa negosyo. Bakit? Kasi nga ang kinakailangan, meron tayong regular, meron tayong periodic, meron tayong predictable intervals of election. Bakit? Yun nga po yung tinatawag nating democratic accountability. Paano ka magiging accountable kung walang eleksyon? Mantakin ninyo, yung ganyagawang pambubudol ni Chis Escudero at ng mga kongresista, ang kanilang kadahilanan bakit kinakailangan i-postpone o isantabi pansamantala at bigyan ng 2 years extension ang mga barangay at sangguniang kabataan officials ng another 2 years dahil daw sa energy emergency. Ang balik natin yung tanong sa kanila, pag in-extend mo ba ng 2 taon ang mga barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman at SK kagawad, bubuti ba ang lagay ng supply ng ating produktong petrolyo? Energy emergency, pag energy kasama kuryente. Pagka hindi ba tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, magmumura ba ang singil ng Meralco at ng mga kooperatiba? Bababa ba ang singil kada kilowatt hour? Pagka hindi tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, matutugunan ba ang hiling ng ordinaryong Pilipino na bumaba ang presyo ng produktong petrolyo? Matutugunan ba yung hiling ng mga operator at drivers ng public transport na bumaba ang presyo ng diesel? So ito malinaw na ipambubudol na naman ito. Hindi kadahilanan para i-postpone o ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang danger dito, pag hinayaan natin ito, pag hinayaan ninyo ito, mga kababayan, pati na yung BARM election, pag itong BARM election ay pinahintulutan din ng isang batas to amend RA 12317. Ito po yung batas na nagtatakda na magkaroon ng isang halalang regional diyan sa BARM sa September 14, 2026. Hindi pa rin pwede kasi nga it will violate the constitutional principle of a regular and periodic election. Bawal yan. Kung kayo ay payag na no election sa 2028 at sa CONAS. Ano naman ho yung CONAS? Para po sa mga ating mga kasama dito sa Law Global University, dito sa ating napakalaking silid-aralan na sa lahat ng sulok ng mundo may Pilipino present ang ating silid-aralan. Ang basis po naman ng pag-amyenda ng tama sa ating saligang batas, nandyan din sa ating saligang batas. Yung Article 17 Section 1. Ano yung Article 17 Section 1? Ito ho yung pamamaraan na maaring maamyendahan ang ating saligang batas. Unang-una, yung Constitutional Convention. Yun yung pangalawang mode, yung Constitutional Convention. Skip natin yung una. Yung pangalawa ho muna, yung Constitutional Convention. Ito po yung magkakaroon ng eleksyon. Pipili kayo ng inyong delegado, kada distrito, yung congressional district. Ang trabaho lang ng mga mahahalal kada distrito ay amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. Hindi po ito nagagamit sapagkat takot. Usually, yung kasalukuyang administrasyon, hindi lamang yung ngayon, pati yung mga nagdaan, dahil baka ang manalo, pag nagpatawag ng Constitutional Convention, ay hindi nila mga alyado. So hindi matutuloy yung kanilang mga may itim na balakin. Kaya ang ginagamit, ang pinipuwersa, yung nagamit na nila na nabulilyaso. Tatandaan ninyo, yung People's Initiative, yung PI. Nahuli yan, nabulilyaso yan, at yan nga ang unang paglabas ng hakbang ng maisog noong January 2024. Kinontra yan ng hakbang ng maisog sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte at naging matagumpay naman dahil nabisto yung pagpapapirma ng mga ulupong na kongresista ng mga panahong iyon gamit ang AKAP
ang AIX, ang kung ano-anong ayuda, papipirmahin at papalabasin na petisyon umano upang amyendahan ang ating saligang batas. Fake news po iyon at nadiskubre yun na bulilyaso sila. No? Sabi ni at Wonder Mom, ano yan? Forever na lang na lokohan? Sabi ni Babes Vasquez, no to con us. Sabi ni Wonder Mom, no to Noel. Si Clara Dizon, big no to Noel. Marivic Taburada, Serna Rivas. So mahalaga ho kasi na ipinopost natin para higit na maging interactive at malaman talaga natin yung sentimiento ng mamamayang Pilipino at ipaabot ito sa mga nagsusulong na hindi sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipinong mulat na dito sa sistema ng pambubudol na ating nadaranasan mula sa kasalukuyang administrasyon. Si Lola Guapa, mabuhay ka. Myra May, hashtag no to con us. Si Jomar Lucero, super big no to Noel and con us. So yun nga ho yung modes of amending or revising the Constitution. Unang-una, yung Constitutional Convention. Pangalawa, yung People's Initiative. Hindi na po obra yun eh. Yung pangatlo ngayon, ang maaari nilang gamitin. Ito yung con us. Ano yung con us? Ito po yung mismong miyembro ng kasalukuyang Kongreso. They will convene at sa botong 3/4 of all its members. Basahin muna natin to be fair and objective and purely legalist. Doon po sa Article 17, Section 1, yung nakalagay po doon, how do you amend or revise the Constitution? Yung first mode is Constitutional Assembly. Paano yung Constitutional Assembly? Yung Constituent Assembly, yung ating mga kasalukuyan, miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan, magbobotohan lang sila na naman. Yung mga nakatanggap ng suhol, bagyo ngayon, di muna natin pag-uusapan dahil marami pa tayong mga kababayan ang sinasalanta kasalukuyan ng baha dulot ng mga ninakaw na perang sana ay sa flood control. Ano? So yung Congress sa bottom 3/4 of all its members ay maaaring mag-convene upang amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. So ito yung tila natitirang option nila para mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan beyond yung 6 na taon ng presidente at vice-presidente, beyond the 3 years of the senators, beyond the 3 years rather of the congressmen, at lagpas din doon sa magiging 6 na taon sana dapat lang na termino ng mga senador. Hindi lamang yan, ibababa pa nila yan sa LGU. Extended din pag nagkataon ang mga gobernador, ang mga city mayor, ang mga municipal mayor. Paano naman naging nagbabadya? No? Tatandaan ninyo, sumambulat na itong balita, hindi na maitatanggi, mayroong panukala, mga kababayan, na suspindihin na naman ang barangay at ang sangguniang kabataan eleksyon. Yan ay delikado. Delikado yan, yung nagbabadyang pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang sa Senado, ang nag-file nito si Chis Escudero. Yung nagpe-preside ngayon diyan sa Kengkoy at walang kasusta-sustansyang korte ng Marites, yung impeachment court. Nauna na nating sinabi, unconstitutional yung pagtanggi ni Sherwin Gatchalian na maging presiding officer. So unconstitutional din yung pag-assume ni Chis Escudero. Kaya nga yung tanong natin ngayong araw, yung mga nais kumandidato sa barangay
election, kapitan, kagawad, or sangguniang kabataan chairman, o sangguniang kabataan kagawad, nais naming marinig ang tugon ninyo. Sang-ayon ba kayo na suspindihin ang barangay and sangguniang kabataan election? Sang-ayon ba kayo na magkaroon tayo ng no election sa 2028 at CONAS? Yan ang yung ating mga tanong. From California, si at RTM Jennifer or Bistondo Vasquez from Tokyo, Japan. Sabi ni Rix Abdul, sagutin lang natin si Rix Abdul. Thank you, Rix Abdul, for your comment. Hindi natin ina-advokasya, hindi bahagi ng ating advokasya, and we do not advocate itong nais mong pamamaraan na bayolente. Ang hakbang ng maisog, patuloy tayong nananawagan na manindigan tayo to uphold, defend, and respect the Constitution. No? Si Atlina Sonic, tama ito, hindi tayo dapat pumayag diyan sa Noel. No? Si Tita Hub, no to Noel. At Ellen Olsen, maraming salamat for checking our audio. Alam ko last live natin, mali ko yun, hindi tayo, to be fair to the administration, kasi nga sirang-sira na yung kanilang kredibilidad. Kaya pag walang audio, ang default ninyo, yung mga followers and subscribers at nanonood, tila sinasabota. Hindi po. To be honest with you, fault ko po yon, hindi ko na-unmute. Hindi ko na-unmute yung aking mikropono. Last live, pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Medyo amateurish pa tayo dito eh. Si Ami Colloquio, no to CONAS. Sabi ni Joy de los Reyes, people power, pag hindi natuloy o pag mayroong no election sa 2028. Marivic Taburada. Ito magandang tanong. Winston Santos, thank you for your comment. Si Hannah J. Johnstone. Hannah J. Johnstone, with President's negative rating, gusto nila i-extend. Tama, very emphatic yung kanyang tugon. Alam mo ninyo, hindi tayo dapat magpakumpiyansa. Hindi tayo dapat kampante ba? Sapagkat meron ng nagsisimula na, creeping na ito eh. Merong pending bills diyan sa mababang kapulungan at sa Senado na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Kagaya nga po nung akin nabanggit kanina lamang, si Escudero ang nag-file ng kanyang bill sa Senado. Sa mababang kapulungan, maraming nag-file, grupo ng mga kongresista. Nais nila na pahabain pa, again, palawigin pa muli ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials. Pareho yan. Mayroong mga barangay officials na nagtatrabaho. Mayroong mga performing. Meron naman na talagang napupuna lamang, kagaya ng karamihan natin dyan sa Kongreso, wala namang ginagawa sa kanilang nasasakupan. Kanya hindi dapat tayo pumayag, ipopospone na naman. May panukalang ipospone na naman. Nakakatakot ito mga kababayan. Kung inyong papanuorin ng mga nangyayari, mayroong panukala na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Meron ding panukalang suspindihin na naman yung magaganap na regional election diyan sa BARM, sa lugar ng ating mga minamahal, ginagalang, kinikilala at rinerespeto mga kapatid na Muslim. So dalawang mahalagang eleksyon ito. Yung BARM nanganganib, may mga senyales nagbabadya na ito ay masuspindi na naman. Yung dito sa barangay and sangguniang kabataan election, nagbabadya rin na masuspindi na naman. Meron ng mga ihinain na batas
sa mababang kapulungan at sa Senado na muling ipospon. Ang masama rito, i-extend ng another 2 years. At muling gawin ang halalan sa Nobyembre pa ng taong 2028. Napakatagal po yun, napakalayo po nun. No? Napakalayo nun, napakatagal nun. Sabi ni Atila, bakit naman cancel ang barangay election? Sagutin natin at Atila base doon sa reasoning na ginamit ng mga nagpapanukalang muling suspindihin. Dalawang katangian dalawang kadahilanan. Bakit daw dapat suspindihin? Pakinggan ninyo ito, nakakatawa, nakakagalit. Ginagago tayo ng mga ito. Unang-una, dahil daw may energy emergency. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa energy emergency na diniklara ng kasalukuyang administrasyon? Yun ang dahilan nila dalawang bagay. Pangalawa, yung pangalawang kadahilanan, meron daw continuing or due to the continued US at Iran war. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon doon sa ginawang kadahilanan ng pag-file na muling suspindihin ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, kagaya ng i-file nitong ni Chis Escudero, due to energy emergency and continued US-Iran war. Pagka sinuspindi ba ang eleksyon, mapipigil ba ng kapitan ninyo sa barangay ang gera sa pagitan ng US at Iran? Yung mga kabataan natin, magbo-volunteer ba sila? Na sila ay pupunta diyan sa Iran at sa US at pipigilin ang gera? Anong kinalaman ng continued US-Iran war para mapospon na naman ang barangay at sangguniang kabataan election? Gamitin din natin yung una nilang kadahilanan, energy emergency. Dadami ba ang supply at inventaryo natin ng produktong petrolyo pag si Kapitan, si Kagawad at si SK Chairman pa rin ang namumuno sa ating mga pamahalaan dyan sa barangay level? Huwag ninyo kaming budulin. Kaya nga welcome lahat dito sa ating pahina, being the Law Global University. Hihimayin natin yung mga constitutional or legal provision na related dito sa mga usaping panlipunan. Ito yung ginagamit nila Funny because yung ginagamit na kadahilanang due to continued US-Iran war. Just check your online feed, CNN, BBC, The Guardian, New York Post, etc. Kakasabi lamang ng Pangulo ng Estados Unidos ni Donald Trump. Sabi niya, war to end pretty soon. War to end pretty soon. Malapit na daw na matapos ang digmaan sa pagitan ng US at Iran. So paano itong panukalang batas na suspindihin na naman ang barangay at sangguniang kabataan election? Tuloy pa rin? Yung mismong proponent na, yung mismong ponente na ng digmaang US-Iran ang nagsalita. Malapit nang matapos ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Estados at Iran war. Chis Escudero, are you going to withdraw now yung iyong filed bill asking for the postponement again of the barangay and sangguniang kabataan election? Nabungi yung yung iyong budol na reasoning. Sabi mismo ng Pangulo ng Estados Unidos, the war is about to end pretty soon. At ngayong nahinto, pansamantala, hindi pa ho permanente, pansamantala, ngayong nakahinto ang digmaan sa pagitan ng US at Iran, so wala na yung kalahati
doon sa justification to postpone the barangay and sangguniang kabataan election. Itutuloy pa rin ba ang pag-usad ng panukalang ito? Dahil nung meron kasing desisyon na ang Korte Suprema, ang desisyon sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Yung Makalintal dito, yung aking worthy adversary, si Attorney Romy Makalintal, yung sa kasong kanyang isinampa sa Korte Suprema, Makalintal versus Comelec. Malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na yung pagpopostpone ng barangay at sangguniang kabataan election ay unconstitutional. Unconstitutional. Bakit daw? Sapagkat linalabag nito ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating constitutional right to suffrage. This is a clear and direct violation, if not deprivation, of the constitutional right to suffrage of every voting Filipino. No, malinaw yan doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. At dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maganda na hindi itinutuloy yung mga nakatakda or scheduled election. Sinabi yan ng Korte Suprema, hindi maganda yan dahil nga you are essentially disrupting yung democratic accountability. Democratic accountability, the core value, one of the core values and core advocacies of Hakbang ng Maisog. We are demanding for transparency, for accountability. Ito, sabi ng Korte Suprema, pag pinospone mo yang barangay and sangguniang kabataan election, that is unconstitutional because it violates the people's constitutional right to suffrage and disrupts regular democratic accountability. So dapat ito bantayan natin. Again, itong paghihingi ng periodic, regular, and predictable elections at fixed intervals is a system or mechanism to enforce democratic accountability. Hindi dapat pigilan. Ito'y nakalaman doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Ngayon, yung delay, pag dinelay mo na naman yan, sabi nga kanina, doon sa yung kadahilanan ng bill ni Chis Escudero, dahil daw sa existing energy emergency at continued US-Iran war. Maraming po salamat sa halos dito sa aking Magic Eye, sa halos 1,000 live viewers natin. Sana ho ang aking munting lambing sa inyo, sana ho ay patuloy kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo, napakahalaga, at mag-subscribe sa YouTube. At yung nasa Facebook po, hinihiling ko po, konting lambing, patuloy po kayo mag-engage, mag-react, mag-comment, mag-like, mag-share, napakahalaga po nun, at mag-follow diyan po sa ating YouTube page. Basahin lang po natin yung mga ibang komenta. Sabi ni at Agnes Bombita, ang comment ni medyo mahaba pero basahin natin. Sabi ni at Rowena Sabanal, yan talaga ang gusto nilang mangyari. Paano na lang tayo mga naghihirap na mamamayang Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis sa kahirapan sa pagmahal ng lahat ng bilihin, kuryente, tubig, sahod, hindi tumataas. In relation to that, I'd like to thank yung comment ni Congressman Sid Ungab. Sabi niya, ang talagang issue base sa Pulse Asia Ulat ng Bayan. Ito, ang number one na gustong makita ng Pilipino na tugunan ng Marcos administration, unang-una,
kontrolin ang inflation. Number 2, labanan ang korupsyon. Number 3, itaas ang sahod. Pangapat, bawasan ang kahirapan. Di ba nga meron siyang kategorya, yung mga malapit ng maghirap. Kalahati ng Pilipino, malapit ng maghirap dahil sa walang humpay na pagnanakaw ng mga kawatan sa kasalukuyang administrasyon. Sugpuin ang kriminalidad. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan na mataas na naman ang crime rate. Hindi naman kasi ito laban ng propaganda. Ang hinihingi ng tao sa ating mga mahal na kapulisan, make us feel safe. Sa kalsada, sa lansangan, sa public transport, lalong-lalo na sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. You do not have to refute or contest kung meron mang negative or adverse write-up about the state of criminality in the Philippines today. Maging proactive kayo. Huwag kayong maging reactive. Hindi totoo yan. Fake news yan. Destabilization yan. Marunong pa kayo sa mga nabibiktima ng krimen. Marunong pa kayo sa araw-araw na nasa lansangan, nakikipagsapalaran, wala namang armas, ang dala lamang ay yung motivation to get up every single day so that they can earn money to buy food and put food on the table of their families. Yan lang naman ang kanilang motivation. Huwag nyo silang kagalitan. Bagkus, aksyonan ninyo. Labanan ang illegal na droga. Yung mag-inang binaril diyan sa labas ng mismong isang hotel sa Makati. Makati na naman. O yan, kagaya ng ganyan, hindi pwedeng ilagay mo na lang sa ilalim ng balita yan o kaya news blackout mo. Kailangan yan solusyon. Nararamdaman ng tao na insecure ang tao ngayon eh. Kaya hindi mapigilan, they cannot help but compare the feeling of being safe during the time of President Rodrigo Duterte compared to now. And it's not a criticism just for the sake of criticizing the authorities, but rather they should take it as a challenge to step up and improve yung kanilang paglaban sa kriminalidad. Bukod diyan, lumikha ng trabaho base sa datos na inilabas ng pamahalaan mismo. Tumaas na naman yung hanay ng mga walang trabaho. Almost 2.59 million Filipinos ngayon ang walang trabaho. Hindi pa kasali diyan yung issue ng underemployment. So pagka dinagdag mo pa yung underemployment, ito yung kadahilanan kung bakit nasa negative territory ang trust at approval rating ni Bongbong Marcos. Bakit? Disconnected kasi ang polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Inuuna itong nagbabadyang no election at CONAS. No? Desperado na sila. Alam niyo, kung titingnan niyo yung pattern, bakit nagbabadya? Pati yung election, yung regional election sa BARM, nanganganib din yan. May mga alingas-ngas na maari din itong suspindihin na naman. Dahil nga, ang aking pantaha, base sa aking pantaha, bakit kinakailangang suspindihin ang barangay election? Sapagkat, malamang sa hindi, ang mga magwawagi, ang magtatagumpay sa nalalapit na barangay election at sangguniang kabataang eleksyon, yung ayaw sa korupsyon. Yung hindi natutuwa sa pamumudmod ng mali-maletang pera. Yung hindi natutuwa dito sa walang katapusang baha. 2 sunod na araw na, in fact, 2.5 days na sa NCR na disrupted ang schooling o pag-aaral ng mga kabataan, maging pribado o pampubliko. Kahapon, wala ganong ulan. Ngayon, medyo, pero usually, kung in place ang ating flood mitigation system, kung hindi ninakaw yung flood control funds to fix our flood control system,
hindi konting ulan nagdedeklara tayo ng walang klase. Kulelat na nga ang antas ng ating edukasyon. And every time na walang pasok, nababawasan yung oportunidad ng ating mga kabataan to level up, to scale up, makadikit man lang doon sa ating kanilang mga regional peers. So yan ho yung atin, wag tayong pumayag na yung Noel. Hindi rin mabuti ito sa negosyo. Bakit? Kasi nga ang kinakailangan, meron tayong regular, meron tayong periodic, meron tayong predictable intervals of election. Bakit? Yun nga po yung tinatawag nating democratic accountability. Paano ka magiging accountable kung walang eleksyon? Mantakin ninyo, yung ganyagawang pambubudol ni Chis Escudero at ng mga kongresista, ang kanilang kadahilanan bakit kinakailangan i-postpone o isantabi pansamantala at bigyan ng 2 years extension ang mga barangay at sangguniang kabataan officials ng another 2 years dahil daw sa energy emergency. Ang balik natin yung tanong sa kanila. Pag in-extend mo ba ng 2 taon ang mga barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman at SK kagawad, bubuti ba ang lagay ng supply ng ating produktong petrolyo? Energy emergency, pag energy kasama kuryente. Pagka hindi ba tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, magmumura ba ang singil ng Meralco at ng mga kooperatiba? Bababa ba ang singil kada kilowatt hour? Pagka hindi tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, matutugunan ba ang hiling ng ordinaryong Pilipino na bumaba ang presyo ng produktong petrolyo? Matutugunan ba yung hiling ng mga operator at drivers ng public transport na bumaba ang presyo ng diesel? So ito malinaw na ipambubudol na naman ito. Hindi kadahilanan para i-postpone o ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang danger dito, pag hinayaan natin ito, pag hinayaan ninyo ito, mga kababayan, pati na yung BARM election, pag itong BARM election ay pinahintulutan din kahit na sabihin mo magpasa ng isang batas to amend RA 12317. Ito po yung batas na nagtatakda na magkaroon ng isang halalang regional diyan sa BARM sa September 14, 2026. Hindi pa rin pwede kasi nga it will violate the constitutional principle of a regular and periodic election. Bawal yan. Kaya yung ginagawang kadahilanan nitong Chis Escudero at mga mambabatas diyan sa mababang kapulungan, 2 reasons daw bakit dapat suspindihin. Ulitin ko para maunawaan ninyo. Energy emergency at continued US-Iran war. Binasag na nga ni mismong Pangulong Donald Trump itong kadahilan ng continued US war. Sabi niya, war to end pretty soon. And even before his pronouncement, just few minutes back, that war to end pretty soon, meron namang pansamantalang pigil putukan or tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. So kung dalawang kadahilanan lamang ito, bagsak na agad yung una. Yung pangalawang kadahilanan, energy emergency, basagin na rin natin. Meron bang maitutulong itong mga kapitan at kagawad at SK chairman pababain ang singil ng kuryente kung hindi tayo magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Magmumura ba ang presyo ng produktong petrolyo? Mabibigyan ba ng diskwento sa gasolina, sa krudo ang mga consumers? Bababa ba yung presyo ng kuryente? Tataas ba ang inventaryo natin ng produktong petrolyo pag hindi itinuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Yan yung mga katanungan. Bakit natin dapat ito pinag-uusapan? Pag ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon
ay hindi natuloy, at pag ang BARM election ay hindi matuloy, ang next na hindi matutuloy o ang next na hindi itutuloy ay ang eleksyon sa 2028. Delikado yan. Bakit? Unang-una, labag sa ating saligang batas. Malinaw diyan na ang presidente at vice-presidente ay hanggang 6 na taon lamang. Hindi 6 na taon at kalahating araw. 6 na taon! Exclamation point. Hindi 6 na taon at 1 araw. Hindi 6 na taon at 10 araw. 6 na taon, wala nang rason, hindi pwedeng i-extend. At anuman ang iyong political color, anuman ang iyong political leaning, anuman ang iyong political ideology, maging ikaw ay para kay Inday Sara o kay Inday Sara at Inday Sara pa rin, o ikaw ay kay kandidato ni Bongbong Marcos, ikaw ay kandidato kay Leni Robredo ka, kung kani-kanino pang mga nais kumandidato, hindi mahalaga yan. Basta't ang importante, matuloy ang eleksyon. Matuloy ang eleksyon sapagkat tayong mga Pilipino, ang gusto natin, tayo ang namimili ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Kahit sino pa ang sinusuportahan ninyo. Ang importante, matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi ito sadyang pigilan gamit ang behikulo ng Constitutional Assembly or Constituent Assembly upang kalikutin, amyendahan, rebisahin ang ating saligang batas. No to NOEL, no to term extension. No to term extension ng presidente, ng vice-presidente, ng senador, ng kongresista, ng governor, ng city mayor, ng mayor, pati na ang mga opisyal ng BARM at ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sabi ni Ay Subang, si Atlis Vergara, no to NOEL. Sabi ni Nancy Salinas, ayaw bumaba ni Bongbong Marcos. Hindi nga pwede. Kaya lang, I'm throwing this issue sa inyo and I've thrown a question sa inyo. Nasa sa inyong kamay, mga kababayan, kung papayagan ninyo na yung ganitong uri ng pagbebendalo na naman. Nagbabadya ang NOEL. Bakit? Desperado eh. Lahat ng totoong survey, malinaw na malinaw, ang choice ng taong bayan, sinira na, yinurakan, winalang hiya, talagang inapi, Inday Sara pa rin ang kanilang pinapupusuan na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. But to be very fair and objective, kahit sino pa ang inyong napupusuan, kahit sino pa ang inyong kandidato, dapat magkasundo-sundo tayong lahat na hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng suspindihin, hindi pwedeng hindi matuloy ang eleksyon sa 2028. Bakit? Paglabag yan sa ating saligang batas. At alam naman nating lahat na tayong mga Pilipino, ang gusto natin, tayo ang namimili ng ating mga presidente. Tayo ang namimili ng ating vice-presidente. Hindi pwedeng idinidikta, hindi pwedeng diktadorya, hindi pwede na pinipilit gamit ang kung ano-anong behikulo kagaya ng nagbabadyang CONAS. No? So malinaw yan, atin silang labanan, atin silang kontrahin. Yung nagbabadya ang NOEL at NOEL sa 2028 at CONAS. Inunahan ko na kayo, binanggit ko na sa inyo, tinalakay na natin. Hindi kaya ito ng isang tao, pati yung mga business leaders, pati yung church leaders, kung ano man ang church na yan, whether Katoliko, Iglesia, Protestante, Christian, kinakailangan meron tayong collective position na hindi tayo papayag na walang eleksyon sa 2028. Not for the benefit of Inday Sara Duterte, no?
not for the benefit of, say for example, to be fair to the lady, di pa naman siya nagdedeklara, si Leni Robredo ba, o kaya kung sino man, kahit sino pang kandidato, ang importante matuloy ang eleksyon. Kahit sino pa ang manalo, basta't importante magkaroon tayo ng totoong eleksyon. Hindi pwedeng pigilan ang eleksyon sapagkat ito na nga lang yung ating pinaka malayang pagpapahayag ng ating pagiging demokratikong bansa. Tatanggalin pa. Kinuha na ang pondo ng flood control. Pinakialaman na ang national budget. Kinuha na at ibinenta na ang ating gold reserve. Pati ba naman itong proseso ng isang malaya at tapat na halalan, pagbabantaan kunin pa rin sa ating mga Pilipino.